Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1871. Tumango si Selena at pinayuhan si Jackie. Sige. Mangyaring huwag mag-overwork ang iyong sarili, naiintindihan mo ba? Kailangan mong mag-relax kapag oras na para magpahinga. Naiintindihan ko. Nakapasok na ako sa first grade soul penetrating level, at kailangan ko lang magsanay sa umaga nitong 2 araw. Titigil na ako sa pagsasaliksik tungkol sa pagtatanim ng mga tabletop sa gabi at huminga muna, pagsang-ayon ni Jackie na may walang magawang ngiti. Hindi ko maiwasan na hindi tayo pakakawalan ng mga miyembro ng Alliance Guard ng ganoon kadali. Sigurado akong may gagawin sila. Upang maiwasan ang isang kakilakilabot na labanan sa pagitan ng magkabilang partido, sa palagay ko ang mga pangunahing sekta ay hindi kaagad makagambala sa usapin. Magpapadala sila ng ilang puwersa sa ilalim ng kanilang kontrol para magdulot ng gulo sa atin. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi ba tayo magkakaproblema? Baka nasa delikadong sitwasyon tayo sa loob ng ilang araw. Nagsimula na namang mag-alala si Selena nang marinig niya ito. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Maaaring isipin nila na wala tayo sa Nine Army, at maaaring magdulot sila ng kaguluhan sa Sword King Clan, ngunit narinig ko na may pangunahing sekta malapit sa kinaroroonan ng Sword King Clan, kaya hindi nila posibleng mapuksa ang Sword King Clan. Sa oras na sa wakas ay dumating na sila sa ating Nine Army, magkakaroon tayo ng higit sa 1 o 2 master na nasa soul penetrating level. Medyo confident si Jackie sa mga bagay-bagay. Pagkalipas ng ilang araw, nang ang ibang mga Fortress Masters ay nakalusot sa first grade soul penetrating level. Humalaklak siya. Kasama ang aking husay sa pakikipaglaban at kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang ating bagong sekta ay hindi madaling matapakan, kahit nakilala tayo bilang isang bagong sekta. Oo, hindi kami matatakot hanggat hindi sila nagpapadala ng mga master sa 7th o 8th grade souls penetrating level. Higit pa rito, ang aking asawa ay isang 3rd grade premium alchemist. Wala kaming dapat ikatakot kapag nakapagpahinga ka na ng sapat at nagtagumpay muli sa hinaharap. Tumango si Selena at ibinuhos kay Jackie ang isang baso ng red wine bago ito nakangiting sinabi, "Honey, try the dishes." Kumain si Jackie ng ilan sa mga pinggan bago inubos ang baso ng alak sa isang lagok. He then lamented, "Almost 3 months na kaming umalis. I wonder how Kylie is right now. Nami-miss ko talaga ang babaeng iyon." Oo, miss ko na rin siya. Nagbuhos din si Selena ng isang baso ng red wine at humigop bago niya sinabing, "Gayunpaman, ang aming anak na babae ay may sariling paglalakbay sa buhay. Sa ngayon, wala masyadong tao na may mataas na husay sa pakikipaglaban doon. Ang aming pamilyang White ay nagpapanatili pa rin ng ilang mga tao na may mataas na husay sa pakikipaglaban doon, kaya kailangan lang ni Kylie na magsanay ng seryoso. She's very talented, and I hope na mag-improve ng husto ang kanyang fighting prowess sa susunod na makita namin siya." Ang dalawa sa kanila ay uminom at nag-usap sa kanilang pagkain, at ito ay isang parang bahay, maaliwalas na kapaligiran. Samantala, mayroong isang malaking lungsod sa isang napakalaking bundok kung saan 50 hanggang 60 tao ang nakaupo sa pangunahing bulwagan ng lungsod. Ang 50 hanggang 60 katao ay nagbigay sa mga tao ng isang solemna at seryosong pakiramdam. Ang mga taong ito ay mga nangungunang master sa mundong ito mula sa 6 na pangunahing sekta ng Alliance Guard. Isa sa mga matatandang lalaki ay si Master Loador ng Crystal Cloud Clan. Tiningnan niya ang mga tao doon bago siya nagsalita, "The situation is as per what we've described." Ipinalam din namin sa lahat ang tungkol sa sitwasyong alam namin. Tinipon namin ang lahat dito upang pag-usapan kung ano ang gagawin tungkol dito. Lahat, mangyaring sabihin sa amin ang iyong opinyon. Katatapos lang niyang magsalita nang tumayo si Master Mackenzie at sinabi sa iba, "Kapareho ko ang opinyon ni Master Loador. Hindi natin ito pwedeng hayaan na lang." Pagkatapos ng lahat, napakaraming tao ang pumasok sa aming lugar ng sabay-sabay, at ang Bloodshed Clan ay ganap na nabura. Walang anumang Bloodshed Clan sa hinaharap at kami. Isa sa 6 na pangunahing sekta, huwag kang gumawa ng anuman. Kutsain ba tayo ng Anti-Alliance Guard sa hinaharap? Ang mga puwersang sumusunod sa atin ay mabibigo ng husto. Kabanata 1872. Oo, tama si Master Mackenzie. Hindi natin mabibigo ang mga puwersang sumusunod sa ating mga yapak. Isang elder mula sa ibang sekta ang bumaril. Siyempre, kailangan nating kumilos. Kung tutuusin, ang ating Alliance Guard ay may 6 na sekta, habang ang Anti-Alliance Guard ay mayroon lamang 5 pangunahing sekta.
Ang kanilang kabuoang lakas ay hindi kasing dakila ng sa atin, at ang mga puwersang sumusunod sa kanilang pamumuno ay hindi kasing dami ng sa atin. Hindi natin kayang lunokan ang mapait na tabletang ito sa katahimikan. Tama, hindi tayo maaaring magdusa sa katahimikan. Freak, kailangan natin silang turuan ng leksyon. Sabi ng isa pang sect master, tumayo din. Dahil matapang nilang lipulin ang isa sa mga sekta natin, puksain natin ang dalawa sa kanila. Halos 200,000 sa mga fakers na pumasok sa lugar na ito ay buhay pa. Kung buburahin natin ang dalawa sa kanilang mas maliliit na sekta, ang kanilang bilang ay bababa sa halos 200,000, tama ba? Haha, gagana yan, di ba? Isang elder na may puting buhok ang nag-isip tungkol dito at nagkomento, mga 600,000 sa kanila ang pumasok, at marami sa kanila ang namatay. Hindi ko akalain na matatapos ang cycle ng paghihiganti. Dahil iminungkahi ni Josh Wallman na hayaan na natin ang mga bagay-bagay, sa palagay ko maaari nating hilingin sa Anti-Alliance Guard ang ilang mga benepisyo at i-drop na lang ito ng buo. Nagdilim ang ekspresyon ni Master Loador sa mungkahing iyon. Ang Bloodshed Clan ay orihinal na isang puwersa na umaasa sa kanilang Crystal Cloud Clan, ngunit dahil ang Bloodshed Clan ay nabura, siya ay nabalisa kahit na ang iba pang malalaking sekta ay hindi. Tumayo siya at nagsalita, kumikinang, Master Hackford, naging duwag ka habang tumatanda ka. Mas gugustuhin mong itali ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti, na napakagaan sa iyong komportableng buhay. Nakikita ng lahat na lumakas tayo, ngunit pinili mong huwag ipaghiganti ang mga pagkatalo natin. Haha, lalong nagiging mahiyain ka habang tumatanda, ikaw ba? Ilang matatandang lalaki ang natawa sa sinabing iyon. Tungkol sa isa pang lalaki, sinabi niya kay Master Hackford, lahat, mangyaring tumahimik. Kilalang kilala ko si Master Hackford, at hindi siya isang taong takot sa komprontasyon. Dapat may sarili siyang ideya kapag sinasabi niya ang sinasabi niya. Bakit hindi natin pakinggan ang kanyang opinyon dahil lahat ay narito para sa isang talakayan? Sige, kung ganoon. Dahil narito tayo para sa isang talakayan, kailangan nating makinig sa mga opinyon ng lahat. Kung hindi, natatakot ako na baka sabihin ng iba na arbitraryo ako kapag may ginagawa ako, ungol ni Master Loador, medyo hindi nasisiyahan habang malamig siyang umupo. Napatingin ang lahat kay Master Hackford, at ngumiti siya ng mapait bago sinabing, sa totoo lang, hindi ako natatakot. Bahagya akong natakot, dahil ako ay nasa ganitong edad na ngunit marami tayong magiging casualty kung magkakaroon tayo ng labanan. Higit pa rito, lubos kong naiintindihan si Josh ng Sword King Clan. Dahil sinabi niyang may master at talentadong binata ang kalaban, napatunayan na ito ay isang katakataka. Natatakot ako na baka magkaproblema kami kapag lumaki siya ng husto. Haha. Problema. Ano bang nakakagulo doon? Balita ko nasa 7th grade Ultimate God level lang ang binata. Okay, sobrang galing niya dahil kaya niyang makipaglaban sa isang tao sa 1st grade soul penetrating level. Kung tutuusin, ang mga sekta natin ay walang mga taong napakatalino. Panunuyan ni Master Loador. Gayunpaman, mababa ang galing niya sa pakikipaglaban. Ano ang dapat ikatakot kapag madali natin siyang mapatay kung magpapadala tayo ng isang tao na nasa 3rd o 4th grade Ultimate God level? Pagkatapos ay tumunog si Master Mackenzie, nagsasalita sa ngalan ni Master Loador, Master Hackford, naisip mo na ba ito? Dapat nating labanan ang batang ito dahil napakatalino niya. Kailangan natin siyang patayin, at least. Tumango rin ang isa pang matanda. Tama na yan. Kahit anong mangyari, miyembro ng Anti-Alliance Guard ang binatang iyon, at mas mabuti kung patayin natin siya kung hindi natin magagamit ang ganoong tao. Maaalis lang natin ang mga problema sa hinaharap kung papatayin natin siya, o mahahanap natin ang ating sarili sa malaking problema kung hahayaan natin siyang lumaki. Ang Anti-Alliance Guard ay maaaring makakuha ng isa pang malaking sekta sa oras na iyon. Kabanata 1873. Sige, sasama ako sa anumang desisyon mo. Anyway, I was just voicing out my opinion, and I hope that everybody not regret it later on. Mapait na ngumiti si Master Hackford. Alam niyang wala itong silbi kahit anong sabihin niya. Karamihan sa mga taong naruroon ay mga nakatataas na tao, at iyon ang dahilan kung bakit sila nagbigay ng mataas na pagpapahalaga sa kanilang karangalan. Sa pagkakataong ito, nais nilang kumilos dahil pakiramdam nila ay nawalan sila ng dangal. Dahil karamihan sa kanila ay sumang-ayon sa ideya, hindi mahalaga kung ano ang sinabi niya. Upang maging patas, pinakamainam kung itataas natin ang ating mga kamay at bumoto, nagpasya si Master Loador habang siya ay muling tumayo. Paano ito? Itataas ang kamay ng mga sumasang-ayon na tayo ay kumilos at magpadala ng ating mga subordinate forces para salakayin sila. Hindi na kailangan ng mga hindi sumasang-ayon. Di nagtagal, humigit kumulang 80% ng mga taong naruroon ang nagtaas ng kanilang kamay.
Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang nasisiyahang ngiti sa mukha ni Master Loador nang makita ang maraming nakataas na kamay. Mukhang lahat ay ayaw sa mga duwag. Dahil takot si Master Hackford sa paglaki ng kalaban, sa tingin ko ay dapat nasa Pavilion Below Cloud ang binata at ang mga taong iyon. Anyway, kung wala sila sa Pavilion Below Cloud, nasa 9 armies sila. Sumangayon tayo na magpapadala tayo ng 2 sekta upang salakayin ang 2 lugar na ito nang magkahiwalay. Ano sa palagay ninyo? Ang Pavilion Below Cloud ay may Sect Master na nasa 2nd grade soul penetrating level at isang Elder na nasa 1st grade soul penetrating level. 2 lang ang miyembro nila na nasa soul penetrating level, kaya sa tingin ko kailangan lang nating magpadala ng sekta na may mga tao sa 2nd grade soul penetrating level. Huminto muna si Master Mackenzie bago siya nagpatuloy, syempre, dahil sinabi mo iyon. Ang binatang ito ay masyadong matalino at natatakot na siya ay makatakas, magpapadala kami ng 2 miyembro sa 3rd grade soul penetrating level, para lang maging ligtas. Foolproof yan, no? Isang sekta na may 2 miyembro na nasa 3rd grade soul penetrating level. Iyon ang magiging Blood Stalwart Pavilion. Ang sekta na ito ay may 2 miyembro sa 3rd grade soul penetrating level at 3 1st grade soul penetrating level. Sapat na ang 5 master para lipulin ang 9 army. Kung ang binatang iyon ay nasa sekta, siya ay nakatadhana na mamatay. Tumango si Master Loador bilang kasiyahan nang marinig niya ito bago tinanong ang lahat, mayroon bang idadagdag? Kung hindi, sasang-ayon kami sa kaayusan na ito. Siyempre, ang mga trepeyo na nakuha pagkatapos na lipulin ng 2 sektang ito ay mapapabilang sa mga sekta na nakikilahok. Wala kaming ibang mga opinyon. Magpasya tayo ng ganoon. Nagkatinginan ng maraming tao bago sila tuluyang tumango at sumang-ayon sa mungkahi. Kabanata 1874. Ang 6 na pangunahing sekta ng Alliance Guard ay nagpadala ng mga tao upang ipaalam sa iba pang mga sekta pagkatapos ng isang gabi ng pagpupulong. Ang mga sektang ito ay hiniling na ihanda ang kanilang mga sarili sa pagsasagawa ng pananambang sa 2 puwersa sa abiso. Ang mga miyembro ng Alliance Guard ay lubos na nagtitiwala sa pananambang na ito. Nagpasya silang ipakita sa Anti-Alyansa Guard ang kanilang lakas at hayaan silang magduso ng ilang pagkatalo. Wala silang ideya, gayunpaman, na ang Sect Master ng Pavilion Below Cloud, si Tomas Lopez, ay may naisip din kinabukasan pagkabalik niya. Agad niyang ipinaalam sa mga miyembro ng Anti-Alliance Guard ang nangyari. Sa sandaling ito, sa isang malaking bulwagan sa isa pang bundok, ang mga miyembro ng 5 pangunahing sekta ng Anti-Alliance Guard ay magkasamang nakaupo para sa isang talakayan. Nakakagulat ito, ang hinaing ng isa sa matatandang lalaki matapos malaman ang sitwasyon. Madaling ayusin ito kung higit sa 100 o ilang daang tao ang papasok. Kailangan lang nating ipaalam sa Alliance Guard, at hindi ito magre-resulta sa isang malaking labanan. Gayunpaman, ano ang pakiramdam na may 600,000 tao na pumapasok sa lugar ng sabay-sabay? Sumagot ang isang matandang babae, ito ay medyo mahirap. Isinasantibi ang 600,000 tao, hindi papayag ang Alliance Guard na mangyari ang ganoong bagay, kahit na 10,000 tao ang pumasok sa lugar, ngayon ba sila? Mabuti na lang at humigit kumulang 400,000 ng mga taong pumasok mula sa abandonadong mundo ang namatay, baka hindi na magalit ang Alliance Guard dahil dito, medyo. Gayunpaman, may 200,000 tao ang natitira, at tiyak na hindi sila uupo at walang gagawin. Huminga ng malalim ang matanda sa kanyang sigarilyo bago muling nagsalita, ano na ang gagawin natin ngayon? Bakit hindi tayo makipag-usap sa kanila at bigyan siya ng ilang bagay? Walang ibang paraan dahil kailangan nating bigyan sila ng out. Kung hindi, mawawalan sila ng dangal. Tumango ang matandang babae. Parang yun lang ang choice natin. Mas mabuti kung gagawin natin ang lahat para maiwasan ang away. Sa sandaling magsimula ang labanan, mawawalan tayo ng 100 hanggang 200,000 tao kung alinman sa 2 o 4 na sekta ang mapapawi. Mas masahol pa kung talagang nagsimulang mag-away ang magkabilang panig. Ang grupo ng mga tao ay nagkaroon ng kanilang diskusyon sa loob ng ilang oras bago nila tuluyang inihanda ang kanilang mga kayamanan at handa silang makipag-usap sa mga miyembro ng Alliance Guard. Lumipas ang isa pang 4 na araw, at sa wakas ay oras na para bumuo ng bagong sekta. Nako, Kuya Jackie, kailangan nating seryosohin ang pangalan ng bagong sekta. Bagamat mayroon kang mababang lakas sa pakikipaglaban, mayroon kang kamanghamanghang lakas sa pakikipaglaban. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang magiging assistant sect master kapag ako ay naging sect master, at iyon ay tiyak. Siyempre, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang mga pangunahing desisyon ay gagawin ng sect master sa pagtatapos ng araw. Pagkarating ng lahat sa isang public square, Austin. Masayang tumingin kay Jackie habang nakatayo sila sa isang mataas na platform.
Muli niyang binigyang diin ang katayuan ng isang sect master, sa takot na maaaring hindi maunawaan ni Jackie ang paniwala. Napangiti ng nakakahiya si Jackie sa sinabi ni Austin. Sigurado yan. Ang assistant sect master ay may salitang assistant sa kanyang titulo, kaya natural sa kanya na makinig sa sect master tungkol sa lahat ng bagay. Naiintindihan ito ng lahat. Haha, magaling. Buti na lang malinaw na ito. Tumawa na naman ng malakas si Austin at parang sobrang confident. Samantala, ang 8 Panginoon ng kuta sa tabi nila ay nagsuot ng kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Magagalit si Austin kapag nawala siya sa posisyon mamaya. Tuwang-tuwa at kumpiyansa sa lahat, pagkatapos ay nagtanong si Austin pagkatapos ng pag-iisip, Brother Jackie, ano ang dapat nating ipangilon sa bagong sekta? Pakiramdam ko ay dapat tayong pumili ng isang dominante at matunog na pangalan. Kabanata 1875. Tungkol dito, sumimangot si Payne at nag-isip ng malalim. Bago magsalita si Jackie, sinabi ni Austin, may suhestyon ako, Kuya Jackie, ang lugar natin ay siyam na hukbo, at sa palagay ko pinakamainam na magkaroon ng salitang siyam, sa pangalan ng ating sekta. Ano sa tingin mo? Pinag-isipan ito ni Jackie at dahan-daang sinabi, pumasok kami ng aking mga tao sa lugar na ito upang maghanap ng mga paraan upang makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Kung pipiliin mo ang salitang siyam, pipiliin natin ang salitang Diyos. Paano ito? Bakit hindi natin tawagin ang sarili natin na Nine Gods Clan? Ano sa tingin mo? Nagliwanag ang mga mata ni Austin sa sinabi ni Jackie, halatang nasisiyahan. Magaling. Ito ay isang magandang pangalan. Maraming mga Fortress Masters ang labis na ipinagmamalaki ang iminungkahing pangalan. Austin took a step forward and announced, everybody, after discussing it, we've decided to call our sect, Nine Gods Clan. Umaasa kami na ang mga miyembro ng Nine Army ay makakasundo sa mga miyembro na nagmula sa abandonadong mundo, tulad ng isang pamilya, na magiging isang kolektibong grupo sa hinaharap. Itigil ang pagbanggit na ikaw ay mula sa ibang pamilya o kuta, naiintindihan ba iyon? Oo. Ang mga taong nakatayo sa ibaba ay sabay-sabay na sumigaw, at nakita nila na ang lahat ay tiwala sa pagtatatag ng bagong sekta. Sige, huwag tayong mag-aksaya ng oras, kung gayon. Simulan na nating ihalal ang ating sect master ngayon, na magtatalaga ng assistant sect master at ang natitirang mga elder. Inis na sabi ni Austin. Halatang gusto niyang kontrolin ang lahat ng kapangyarihan at natatakot na baka kunin ito ni Jackie sa kanya. Hindi nakaimik si Jackie, buti na lang nakapaghanda siya kanina. Kung ang matandang ito ay tunay na naging pinuno ng sekta, kailangan niyang panindigan ang kanyang mga opinyon sa tuwing mayroon siyang iilan sa mga ito. Ubo. Paano ito? Ang ating mga kuta ang unang boboto. Ang kahon doon ay para sa nakababatang kapatid na si Jackie, at ang mga sumusuporta sa kanya ay dapat bumoto para sa kanya doon. Ang kahon na ito ay para sa akin. Ang ating kuta ay dapat magkusa na bumoto muna. Umubo ng 2 beses si Austin bago niya idinagdag, ako nga pala ang first Fortress Master, at nasa first grade soul penetrating level ako, kaya may boto din ako. Iboboto ko ang nakababatang kapatid kong si Jackie. Para ipakita ang kanyang kagandahang loob, si Austin ay handang maglakad patungo sa kahon ni Jackie para bumoto, at nagpatuloy pa nga siya, sa totoo lang, umaasa ako na si Kuya Jackie ay maaaring maging sect master. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang master sa mga master, at mayroon kang walang limitasyong hinaharap sa unahan mo. Maraming nagmula sa abandonadong mundo ang nakilala ang pandaraya sa mga salita ng matandang ito, at tiningnan nila siya ng masama. Gayunpaman, mabilis na pinigilan ni Jackie si Austin. First Fortress Master, hindi mo na kailangang bumoto. Binalak kong iboto ka. Since balak mo akong iboto and vice versa, why don't the two of you not cast? Ang ating mga boto. Haha. Sige. Sigurado. Natawa si Austin bago niya sinabing, goodness, Kuya Jackie, napakahinhin mong tao at napakataas ng tingin mo sa akin. Kabanata 1876. Haha. First Fortress Master, parang hindi bagay kung hindi kita iboboto gaya ng pagboto mo sa akin, kahit na ang galing mo sa pakikipaglaban. Humalaklak si Jackie. Masyadong mapagkunwari itong matandang si Austin, at nagulo ang isip ni Jackie. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay na patuloy niyang idiniin ang kapangyarihan ng isang sect master. Hindi ito makikita ng matandang ito nang mahalal si Jackie bilang sect master. Tulad ng hinula ni Jackie, ang mga miyembro ng First Fortress Master ay bumoto para sa kanya, at wala sa kanila ang bumoto para kay Jackie. Umubo ng kaunti si Austin bago sinabing, Jackie, naniniwala ako na ang ilan sa iyong mga tao ay kwalipikado ding bumoto. Bakit hindi mo sila hilingin na bumoto ngayon? Ang unang Fortress Master ay medyo nakaramdam ng simpatiya. Kung tutuusin, wala sa kanila ang bumoto kay Jackie. Sige,
Pagkatapos, tumango si Jackie bago sumenyas kay Alejandro at sa iba pa ng tingin. Hindi nagtagal, naglakad si Alejandro at ang iba pa para bumoto. Naturally, walang exemption, at lahat sila ay bumoto kay Jackie. Pagkatapos ng round of votes na ito, nagkunwaring nahihiya at awkward si Austin, bumubulong, haha. Kuya Jackie, ako lang. Bamantong hininga siya bago idinagdag, nahihiya talaga ako sa mga salita ngayon tungkol sa ating 9 Army. Dahil ba palagi silang nasa ilalim ng pamumuno ko? Tingnan mo sila, hindi ba nila nakikita na kakaiba ka? Masyado akong nagigilty sa pangunguna sa napakaraming boto, lahat sila ay bumoto sa akin. Mapagpanggap pa siyang lumakad at nagsalita ng malakas sa mga tao, mga kapatid ng siyam na hukbo, paano kayo mag-aasal ng ganito? Ang mga boto ay dapat ibigay ayon sa kagustuhan ng iyong puso. Hindi mo kaya lahat. Iboto mo ako dahil lang ako ang first Fortress Master mo. Si Brother Jackie ay napakahusay na tao, at dapat din kayong bumoto para sa kanya. Natarante si Jackie. Ang taong ito ay mayabang na lumapit at sinubukang ipangampanya ang mga boto para sa kanya. Sige, lahat, mangyaring ipagpatuloy ang pagboto at sundin lamang ang nais ng iyong puso, nakangiting sabi ni Jackie. Di nagtagal, oras na para sa mga miyembro ng Whittemore Fortress na bumoto. Walang pakialam nang umiti si Fortress Master Whittemore at naglakad pasulong para iboto si Austin. Natuwa pa si Austin nang makita niyang si Fortress Master Whittemore ang bumoto para sa kanyang sarili. Dahil ibinoto siya ng Fortress Master ng kanilang fortress, wala naman dapat dahilan para hindi siya iboto ng iba, di ba? Hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Kasunod ng Fortress Master Whittemore, ang mga elder ng Whittemore Fortress ay dahan-daang lumakad at bumoto para kay Jackie. Ang natitirang mga miyembro na nasa 5th grade Ultimate God level at pataas ay bumoto din kay Jackie. Sa simula, naisip ni Austin na ang pamilya Whittemore ay bumoto para kay Jackie upang protektahan ang karangalan ni Jackie. Gayunpaman, nawala ang ekspresyon ni Austin nang ang lahat ng miyembro ng kuta ng Whittemore, bukod sa kanilang master ng kuta, ay bumoto kay Jackie. Freak! Nangyayari ba ito dahil ngayon lang ako nangampanya para kay Jackie, at lahat ng tao ay bumoto kay Jackie pagkatapos makinig sa sinabi ko? Freak me! Ang mga imbesili na ito. Hindi ba nila nakikita na nagkukunwari lang akong mangampanya ng boto para sa kanya? Hindi ko sinasadya na iboto nila si Jackie. Sa loob-loob na bulong ni Austin sa sarili. Hindi siya dapat. Nagpanggap na nangangampanya para kay Jackie at sinabi ang mga salitang iyon bilang pagkukunwari. Ang mga bagay ay pabor kay Jackie dahil ang sinabi niya ay nakatulong sa pagkuha ng napakaraming boto para kay Jackie. Kabanata 1877. Matapos bumoto ang mga miyembro ng Whittemore Fortress, lumakad din ang Fortress Master ng Levine Fortress at bumoto para kay Austin. Sumili ang maliit na ngiti sa labi ni Austin. Naniniwala siya na ang mga miyembro ng Levine Fortress ay susunod sa kanilang Fortress Master at ibibigay ang kanilang mga boto sa kanya hanggat sila ay sapat na matalino. Iyon ang dahilan kung bakit siya nabigla nang ang mga miyembro ng Levine Fortress ay bumoto kay Jackie sa halip. Kaya lang, nalampasan agad siya ng boto ni Jackie at halatang higit pa sa kanya. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Austin at hindi alam ang sasabihin. Pinag-isipan niya ito at lumakad pasulong upang paalalahanan ang lahat na naruroon, lahat, mangyaring tumingin ng mabuti at bumoto batay sa iyong mga kagustuhan. Ang kahon ng pagboto para kay Kuya Jackie ay nasa gilid, at ito ay akin. Pumila ka ng maayos. Ang pila para sa Lanson Fortress sa likod. Gayunpaman, ang gayong paalala ay walang silbi hanggang sa wakas. Ang mga miyembro ng fortresses, bukod sa mga fortress masters, ay bumoto kay Jackie. Hindi lamang mas maraming boto si Jackie kaysa sa kanya, ngunit ang bilang ng mga boto na nakuha niya ay ilang beses na mas marami kaysa kay Austin. Madilim na lumiit ang ekspresyon ni Austin. Walang anino ng pag-aalinlangan, si Jackie ay halatang magiging sect master. Lumapit si Jackie kay Austin at pinaalalahanan siya, awkwardly umubo habang ginagawa niya, ahem. First Fortress Master, tapos na ang botohan. Hihilingin ba natin sa isang tao na magbilang ng mga boto? Bahagyang napaawang ang sulok ng bibig ni Austin bago niya sinabing, kailangan pa bang magbilang ng mga boto? Ang mga resulta ay napakalinaw, at kahit isang dummy alam kung sino ang nanalo. Sa hitsura nito, alam ng lahat na mas marami kang boto kumpara sa akin. Nang matapos siyang magsalita ay may naalala siya. Kung si Jackie ang sect master, hindi ba nabigyan ng kapangyarihan si Jackie na magtalaga ng assistant sect master base sa sinabi niya? Agad siyang ngumiti kay Jackie. Haha, tungkol dyan, Pavilion Master Jackie, ngayong sect master ka na ng Nine Gods clan natin, sino sa tingin mo ang mas angkop na maging assistant sect master? Napaisip naman si Jackie at sumimangot. Nakakabahala talaga kung sino ang magiging assistant sect master.
Sa tingin ko, ang pinakamasunuring tao ay itatalaga. Ano sa tingin mo? Halos magsuka ng dugo si Austen sa galit. Ang lalaking ito ay halatang sinusubukang supilan siya. Still, he was helpless and only could reply to Jackie happily, masunurin. Siguradong masunurin ako. Higit pa rito, dati akong First Fortress Master. Ako ang may pinakamataas na pagkakaugnay at karismatikong kapangyarihan. Sa hinaharap, tiyak na tutulungan kitang pamahalaan ang Nine Gods Clan ng maayos. Noon lang natawa si Jackie at napabulalas, glad to hear that. Ibinabalita ko na ikaw ang Assistant Sect Master ng Nine Gods Clan. Salamat, Sect Master, sa iyong pagkilala. Pangungumbinsi ni Austen sa kabila ng kanyang kawalang kasiyahan. Wala na siyang ibang nagawa. Lubhang hindi siya nakaimik at hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya iboboto ng mga taong nasa tabi niya. Halata na ang 8 Kuta Masters ay bumoto sa kanya upang bigyan siya ng mukha. Ang mga taong nasa ilalim nila na hindi bumoto para sa kanya ay malinaw na inabisuhan ng kanilang mga Panginoon sa kuta, o hindi mangyayari ang ganoong sitwasyon. Sa totoo lang, ang mga tao mula sa 8 Panginoon ng kuta ay natarante rin. Hiniling sa kanila ng kanilang mga Fortress Masters na iboto si Jackie sa pulong kagabi ngunit hindi gaanong sinabi ang dahilan. Sinabi lang nila na malalaman ng mga taong ito ang dahilan sa lalong madaling panahon. Hanggang sa partikular na sandaling iyon, maraming tao ang nakatago pa rin sa dilim at walang kaalam-alam. Kabanata 1878. Lahat, sinasabi ko na ngayon na si Jackie ang master ng ating bagong sekta, Nine Gods Clan, at itinalaga niya akong Assistant Sect Master. Sana ay sundin siya ng lahat at magtulungan na palakasin ang ating sekta. Anunsyo ni Austen habang pasulong. Anyayahan natin ngayon ang Sect Master ng Nine Gods Clan, Pavilion Master Jackie White, na magsalita. Nagpalakpakan ang lahat, lalo na ang mga sumunod kay Jackie mula sa abandonadong mundo. Tuwang-tuwa sila, kahit na hindi nila alam kung paano naging bagong Sect Master si Jackie at kung paano niya nakuha ang mga boto ng iba pang mga kuta. Lumakad si Jackie ng 2 hakbang pasulong at malakas na sinabi, tama ang Assistant Sect Master, pamilya na tayo mula ngayon. Dahil ang bagong sekta ay kakatatag pa lang, gagawa tayo ng unitary token at mga damit ng alagad para sa lahat. Siyempre, sa tingin ko lahat ay maaaring pumili kung gusto nilang magsuot ng mga damit na ito, ngunit umaasa ako na ang lahat ay maaaring magdala ng kanilang mga token tuwing aalis sila sa clan. Pinag-isipan ito ni Jackie bago idinagdag, sa sandaling ito, ang mga nasa first stage na souls penetrating level, bukod sa Assistant Sect Master, ay magiging mga elder ng ating sekta. Ang mga makakamit ng gayong kahusayan sa pakikipaglaban sa hinaharap ay magiging aming Petronas. Natuwa ang 8 Panginoon sa kuta nang marinig nila ito. Nakapasok na sila sa first stage soul penetrating level, at naging elder na sila ng clan sa sandaling iyon. Agad na kumunat ang noo ni Austen nang marinig niya ito at sinabi kay Jackie, Pavilion Master, bukod sa akin, walang ibang nasa first stage soul penetrating level. Ang iba pang Fortress Masters ay nasa 9th grade Ultimate God level. Nangangahulugan ba ito na wala ng mga matatanda ngayon? Magkakaroon lang ba tayo ng mga matatanda kapag nakalusot na sila? Hanggang kailan tayo maghihintay? Hindi ganoon kadaling makapasok sa first grade soul penetrating level. Napangiti si Jackie at hindi sumagot sa sinabi ni Austen. Sa halip, kumuha siya ng papel na inihanda niya kanina at binasa ang nilalaman, lahat ng elder ay magkakaroon ng parehong kapangyarihan, at ang kanilang mga pangalan ay hindi nakalista sa pagkakasunod-sunod. Ang unang elder ay ang Fortress Master ng Whittemore Fortress, Kieran Whittemore. Agad namang naghiyawan at nagpalakpakan ang lahat. Lalong nagdilim ang mukha ni Austen nang makita niyang inilabas ni Jackie ang papel na iyon. Sa kung paano kumilos si Jackie, alam ng lalaking ito noon pa man na siya ang magiging Sect Master. Isinulat pa niya ang listahan pagkatapos isaalang-alang kung sino ang magiging una at pangalawang elder. Ang pangalawang elder ay ang Fortress Master ng Levine Fortress, Dominic Levine. Ipinagpatuloy ni Jackie ang kanyang anunsyo. Kaya lang, ang mga master ng kuta mula sa natitirang 8 kuta ay hinirang bilang mga elder ng bagong sekta. Mali ito. Hindi ba sinabi ni Jackie na ang mga nasa first stage soul penetrating level lang ang qualified na maging elder? Hindi pa ba nakakalusot silang 8? Bakit sila itinalaga bilang matatanda ng ganoon na lamang? Lalong lumalim ang pagsimangot sa mukha ni Austen, at labis siyang naguguluhan. Bakit pakiramdam niya may tinatago ang lahat sa kanya at siya lang? Whoosh! 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 Gayunpaman, isang miyembro ng 9 Army na kanilang ipinadala, na nagbabantay sa tuktok ng bundok sa hindi kalayuan, ay mabilis na lumipad sa mga sandaling ito. Ito ay masama. Ito ay masama. Ang mga miyembro ng Blood Stalwart Pavilion ay lumilipad, at mabilis. Ano ang dapat nating gawin?
Bulalas ng galit na lalaki sa sandaling dumating siya. Bagamat alam nila na ang mga miyembro ng Alliance Guard ay hindi ito bibitawan ng ganoon kadali, hindi nila naisip na magpapadala sila ng mga tao ng ganoon kabilis. Ang gulo. Nagkakaproblema tayo. Kabanata 1879. Ang ekspresyon ni Austin ay nabaluktot sa takot sa balitang ito, ang sekta ay nabuo pa lamang, ngunit bago pa niya ma-enjoy ang kanyang bagong posisyon bilang Assistant Sect Master, may dumarating na mga lalaki mula sa Blood Stalwart Pavilion. Tapos na tayo. Ang isang elder na katatapos lang mahirang ay ganoon din ang takot, at ito ay kitang-kita sa pamamagitan ng kanyang madilim na ekspresyon. Ang kabuuang lakas ng labanan ng Nine Gods Clan ay tumaas ng husto at mas marami silang tao na nasa first grade soul penetrating level, ngunit ang Blood Stalwart Pavilion ay may dalawang master na nasa third grade soul penetrating level at tatlo na nasa first grade soul penetrating level. Ang sektang ito ay may 170 hanggang 180,000 tao, at marami sa kanila ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Paano nila matatalo ang hukbong ito? Lahat, huwag magpanik. Si Jackie lang ang nanatiling kalmado at mabilis na nagtanong kay Austin, Assistant Pavilion Master, alam mo ba ang partikular na sitwasyon ng Blood Stalwart Pavilion? Baka kayanin natin sila. Austin, still flabbergasted, instantly replied, we can't handle them. Mayroon silang dalawang master sa third grade soul penetrating level at tatlo na nasa first grade soul penetrating level. Sa paglipas ng mga taon, hindi namin kayang hawakan ang tatlong iyon sa first grade soul penetrating level, lalo pa yung dalawang nasa third grade souls penetrating level. Nang matapos si Austin, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na lumilipad mula sa malayo at kinuha ang isang malaking lugar. Pavilion Master, tatakbo ba tayo? Mawawalan pa rin tayo ng malaking bilang ng mga tao kahit na gawin natin, gayunpaman, dahil ang dalawang Panginoon mula sa kanilang panig ay maaabutan tayo, ngunit ang ating bagong nabuong sekta ay mapapawi kung hindi tayo tatakbo para dito. Kumbansihin ni Austin si Jackie pagkatapos mag-isip. Napangiti si Jackie matapos marinig ang tungkol sa Blood Stalwart Pavilion. Haha! Assistant Sect Master, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi pa rin tayo dumarating sa sitwasyon na kailangan nating tumakas. Pagkatapos ay lumipad siya sa langit at malakas na sinabi, lahat, ngayon ay isang pinagpalang araw dahil dumating ang mga miyembro ng Alliance Guard na may dalang magandang regalo sa sandaling nabuo ang ating sekta. Kamakailan, lahat ay nagsasanay ng husto, at nakikita ko na marami na ang nagkaroon ng ilang mga tagumpay sa kanilang husay sa pakikipaglaban. Ay enjoy natin ang pagdanak ng dugo pagdating nila. Naguguluhan, dali-daling lumipad si Austin para hikayatin si Jackie, sigurado ka ba, Pavilion Master? Hindi natin magagawa iyon. Ang kalaban ay may dalawang master sa third grade souls penetrating level. Maging ang unang elder ay lumipad pataas at sinabi kay Jackie, Pavilion Master, nag-aaway ba talaga tayo? Bagamat wala kaming maraming tao na nasa first grade soul penetrating level, mayroon silang mga tao na nasa third grade soul penetrating level, at dalawa sila. Sa hindi inaasahan, walang pakialam na sumagot si Jackie, makinig kayong mabuti, lahat, ipaubaya sa akin ang dalawang iyon sa third grade souls, at ipauubaya ko sa inyo ang iba. Iyon ay dapat na medyo simple, tama. Puno ng malamig na pawis ang mukha ni Austin, at pilit niyang ngumiti, Pavilion Master, hindi magiging madali para sa atin na hawakan ang iba. Mayroon silang tatlong tao na nasa first grade soul penetrating level. Haha, ano ang dapat ikatakot? Hindi ba't nasa first grade soul penetrating level din ang mga matatanda natin? Tumawa si Jackie, at isang malakas na alon ng aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mukha ng maraming tao dahil sa takot. Nasa first grade souls penetrating level din ako. Chapter 1880. Talagang nasa first grade soul penetrating level na siya. Huminga ng malalim si Austin nang makita si Jackie. Si Jackie ay nasa 7th grade Ultimate God level lamang dati, at tinansya ni Austin na kakaiba para sa taong ito na makapasok sa 8th grade Ultimate God level kahit na nagsanay siya ng husto kamakailan. Gayunpaman, hindi siya tugma sa mga master sa 3rd grade soul penetrating level. Gayunpaman, si Jackie, na nasa harap niya, ay tiyak na nasa 1st grade soul penetrating level. Sigurado siya na kung gusto siyang patayin ni Jackie, magiging kasing dali lang ng pagputol ng gulay. Natuwa si First Elder Kiran sa katotohanang ito. Ito ay mahusay. Kung kaya ng Sect Master natin ang dalawang iyon sa 3rd grade soul penetrating level. Ipaubaya sa amin ang natitira. Haha, kung iyon ang kaso, magagawa nating labanan ang labanan na ito sa kanila. F***, makakakuha tayo ng maraming kayamanan pagkatapos nilang patayin sigurado. Lumipad din ang pangalawang matanda, at ang pananabik ay nakasulat sa buong mukha niya.
Gusto niyang subukan ng husto ang kanyang lakas sa pakikipaglaban dahil katatapos lang niya, hindi inaasahan na iyon ang pagkakataong subukan ang kanyang mga kakayahan ng ganoon kaga. Lubhang natulala, lumunok si Austin at nagtanong, bagamat medyo nanginginig, nakarating na ba kayo sa first grade soul penetrating level? Masyado. Oo naman. Hindi na kailangang mag-alala. Kung kaya ng Sect Master ang dalawang iyon sa third grade soul penetrating level, hindi lang tayo mananalo, kundi magkakaroon din tayo ng napakalaking tagumpay. Ang pangalawang matanda. Nakangiting masaya. Pinag-isipan ito ni Jackie at sinabing, siya nga pala, hindi na kailangan para sa inyong lahat sa first grade souls penetrating level para sumali sa labanan ng magkasama sapat na kayong apat. Siyempre, ang ilan ay maaaring makalabas ng buhay, nakikita kong ilan ang mayroon. Higit pa riyan, may kagubatan doon, at sigurado akong makakatakas ang ilan sa kanila. Hindi magandang bagay para sa Alliance Guard na malaman ang tungkol sa sitwasyon natin ngayon. Nagningning ang mga mata ng unang matanda nang marinig niya ito, tama yan. Pavilion Master, tama ang iyong mga iniisip. Bukod sa aming Sect Master, siyam kami na nasa first grade souls penetrating level na ngayon. Haha. Kapag nalaman ito ng Alliance Guard, siguradong magpapadala sila ng mas malalakas na sekta para atakihin tayo sa susunod. Kailangan nating itago ang ating tunay na lakas upang magkaroon sila ng maling impresyon. Ito ay magbibigay sa atin ng pagkakataong makakuha ng pagkakataon para sa ating sarili. Lahat kayo ay talagang nakalusot. Hindi makapaniwala at naguguluhan pa rin si Austin. Oo, lahat tayo nasira. Noon lang nagpaliwanag si Kiron sa kanya. Alam mo ba kung bakit mabilis makalusot ang ating Sect Master? Hindi lang siya sobrang galing, kundi isa rin siyang third grade premium alchemist. Sa buong mundong ito, siya lang dapat ang third grade premium alchemist. Assistant Pavilion Master, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi magiging isyo para sa ating sekta na lumawak kung bibigyan tayo ng oras. My stars. Tama ba ang narinig ko? Isang third grade premium alchemist. Nagulat na naman si Austin. Hindi nakakagulat na ang mga miyembro ng lahat ng 8 kuta ay bumoto kay Jackie. Lumalabas, si Jackie ay isang third grade premium alchemist. Mukhang palihim na pinainom sila ni Jackie ng pills. Paano pa kaya silang lahat ay nakalusot? Kinailangan niyang aminin na ang mga third grade premium na table task ay mahalagang bagay mula sa langit para sa mga tao sa 9th grade ultimate god level na gustong makapasok sa first grade soul penetrating level. Pavilion Master, I'm so loyal to you, nalungkot si Austin sa hindi patas na hindi niya natanggap ang mga benepisyong ito. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.